Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Isa na naman pong pagkakataon ang ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapakinig ng kanyang mga salita. Sa buwan po na ito, may panibago po tayong tema at tayo po ay makikinig patungkol po sa pag-ibig sa Diyos at sa pag-ibig sa kapwa. At sa unang linggo ng buwan po na ito ng Pebrero, ang pamagat po ng ating mensahe ay may pamagat po na Love Anyway. At ang talata po na ating pong gagamitin para sa mensaheng ito ay matatagpuan po sa Efeso 5, talatang 1 hanggang 2. Ganito po ang sinasaad. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal, at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos, upang maging samyo ng masarap na amoy. Pagpalain po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagtuklas. Ano po ba ang pinapaalam sa atin ng Panginoon patungkol po sa tunay na pag-ibig? Mga kapatid, sa mensaheng ito, sasagutin po natin itong isang katanungan upang ang iba sa atin ay ma-remind at ang iba sa atin ay madagdagan ng kaalaman patungkol po sa tinatawag na pag-ibig. Dahil po, alam naman natin na napakaraming uri ng pag-ibig at napakaraming tao ang nagdi-define o nagbibigay ng definition sa ano ba talaga yung pag-ibig. Pero sa oras po na ito, mga kapatid, ang gusto ko pong bigyang diin sa inyo ay ang pag-ibig po na itinuturo ng Biblia. Ang pag-ibig po na itinuro ni Kristo sa ating mga tao nung siya po ay bumaba sa lupa. Kaya po, sagutin natin ito. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pag-ibig ng Diyos? At paano ba tayo iibig sa mga kapatid sa iglesia? Una sa lahat, mga kapatid, itong topic po ng patungkol po sa pag-ibig ay napakalawak. Kaya po, talagang isi-series po natin ito ngayong buwan po na ito upang sa gayon ay mas malalo tayong makaunawa, lalo po nating maintindihan at may apply po natin ito ng maayos sa ating mga buhay. Una sa lahat, mga kapatid, kailangan nating malaman, sabi nga, first and foremost, na ang pag-ibig po ay galing sa Diyos. At ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. God is love. At kung God is love, true love comes from God. Wala pong ibang panggagalingan ang pag-ibig na totoo, kundi walang iba ang ating Panginoon. Dahil siya po ang source ng pag-ibig. Yan nga po ay nabanggit sa aklat po ni Apostol Juan, sa unang Juan 4, talatang 7 hanggang 8. Ang sabi po rito, mga minamahal, mangag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Malinaw po dito sa mga talatang nabanggit na ang Diyos po ay pag-ibig at siya po ang pinagmumulan ng lahat ng tunay na pag-ibig po. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, maraming hindi totoong pag-ibig Nagsasabi po silang nagmamahal sila, umiibig sila, pero po nakabase sa sarili nila. Nakabase sa sarili nila pong mga motibo. Kaya pag ganun po ang pag-ibig, hindi po yan tunay na pag-ibig. Kailangan po ang pag-ibig ay
base sa pamantayan ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ang pamantayan ng tunay na pagmamahal sa kapwa. Ito po yung basihan natin. Ito yung standard ng pag-ibig. Hindi po sa kung ano yung alam natin at kung ano yung alam ng mundo. Kasi po yung alam ng mundo minsan tricky, hindi naman talaga totoong pag-ibig. Kaya dapat po nating malaman na ang tunay na pag-ibig nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, sa mensahe ito, bibigyan ko kayo ng 2 punto. Iwanan ko po kayo ng 2 puntos upang sa gayon ay baunin po natin ito sa darating po na linggo. At pinanalangin ko po na tayong lahat ay pagkatapos nating mapakinggan ay may apply po natin sa ating mga buhay. Ang unang punto, or the first point na pag-uusapan po natin, ang sabi ko po rito, learn to love with God's love. Matuto po tayo na magmahal gamit ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Bakit kailangan po yun? Bakit kailangan nakabatay doon po sa pag-ibig ng Diyos? Kasi sabi nga po, ang Panginoon ang pinagmumulan ng pag-ibig. Ang sabi doon kanina sa talatang binasa natin, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Sasabihin po ng ibang tao, ako, umiibig naman ako. Kaso nga lang, yung pag-ibig po ng iba ay hindi po totoo. At minsan makasarili. Diba? Kaya yung mga ganong pag-ibig po, hindi po yun galing sa Diyos. Kaya napakahalaga po na malaman po natin mga Kristiyano kung paano po magmahal sa kapwa natin gamit ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Sa unang Juan 4:19, ganito po ang sinasabi. Tayo'y nagsisiibig sapagkat siya ay unang umibig sa atin. Nakita po natin mga kapatid na ang pag-ibig po pala hindi nagmumula po yan sa atin. Nagmumula po yan sa ating Panginoon. Kaya tayo po natuto umibig dahil po inibig tayo muna ng Diyos. Siya po ang nagpasimula noon. Hindi po tayo marunong umibig kung tayo lang po ang pag-uusapan. Ang tao, tayo ang nature po natin, makasarili po tayo. Ang tao po, mula nung nagkaroon ng korupsyon ang mundo dahil sa kasalanan, tayo po ay naturalesa tayong makasarili. Hindi tayo marunong umibig sa ating kapwa. At yung sabi nga, worst case scenario, akala natin umiibig tayo pero hindi naman pala. Kasi po, sa ating puso, nagmumula lahat ng kasalanan. Sabi po yan ng Biblia, malinaw po yan. Ang puso ng tao, mandaraya. Ang puso ng tao, dyan nang gagaling lahat ng uri ng masasamang pag-iisip. Kaya po, napakahalaga na malaman po natin ang pag-ibig ng Diyos. Maranasan po natin yan, sabi nga, first-handed sa buhay natin. Upang sa gayon, ay pag naranasan po natin, naramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, ay pwede na po nating i-apply po ang ating experience na yun sa ibang tao. Kaya po yung mga nagsasabing maibigin daw po sila sa kapwa, pero hindi naman maibigin sa Diyos. Questionable po yan mga kapatid. Kailangan po ang unahin nating ibigin ang Diyos bago po ang kapwa natin. Kasi po hindi pwedeng kabaligtaran, unahin natin yung kapwa kaysa sa Diyos. Tandaan po natin yung utos ng ating Panginoon. Ang unang utos po, love the Lord your God, bago po yung love your neighbor. Di ba po? Kung naalala nyo yun na sinabi ng ating Panginoon. Ngayon, pag-usapan natin, what is God's love? Kasi kanina sabi ko, learn. Paano natin malalaman kung hindi natin tatanungin? Kaya tanungin po natin, ano ba ang pag-ibig ng Diyos?
Ano po ba yung pag-ibig ng Diyos? Ano po ba yung nature nito? Paano natin masasabi na ito'y pag-ibig ng Diyos? Upang sa gayon malaman natin yung standard ng ating Panginoon kung paano umiibig. Number 1, ang sabi ko rito, God's love is intentional and sacrificial. It acts even when emotions are absent or difficult. Ayan. Alam niyo po, ang pag-ibig ng Diyos, hindi po yan katulad ng pag-ibig ng tao. Kasi po, ang pag-ibig ng tao, minsan nakabase sa emosyon, nakabase sa kung ano yung nakikita at nararamdaman natin. Pero ang Panginoon po, ang sabi nga rito, intentional at sacrificial. Kaya nga po, doon sa aklat po ng unang Korinto, Kapitulo 13, katalata ang 4 hanggang 7, malinaw at detalyado na pinangaral sa atin ng ating apostol na si Pablo kung ano po ang definisyon ng pag-ibig under ng batas ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya doon, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod, magandang loob, hindi nananaghili, ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, ang lahat ay pinaniniwalaan, inaasahan ng lahat, at lahat ay tinitiis. Ayun po pala ang meaning at basihan natin kung ating pong i-define ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig po ng Diyos na itinuturo sa ating mga Kristiyano ay ito pong nabasa nating talata. Dapat po pala tayo marunong mapagpahinuhod. Marunong tayong magsakripisyo. Marunong po tayong sabi nga ay magpasensya, magkaroon ng magandang loob. Kasi po, merong umiibig kasi hindi magandang loob eh. Ano po? Kaya ito po ay yung mga basihan natin kung paano po natin malalaman na yung pag-ibig ba natin ay nakabase sa pag-ibig ng Diyos. Ano pa? Pangalawang punto, God's love puts others before self. Alam niyo po, isa sa pinakamahirap na utos ng Panginoon sa atin, lalo na sa ating mga tao, ay yung unahin natin ang ibang tao kaysa sa ating sarili. Napakahirap po yun. At sa ating mga Kristiyano, bagamat Kristiyano na tayo, minsan hindi natin to nasusunod. Dahil po sabi nga ay yung itinuturo ng mga nakapaligid sa atin ay mas unahin natin yung ating mga sarili. Kaya ito pong mensahe nito, nagre-remind po sa atin na ang pag-ibig pala ng Diyos, nagtuturo sa atin na kinakailangan unahin po natin ang iba. Huwag po yung ating sarili. Ganun po yung pag-ibig Kristiyano. At yun po ang tinuturo sa atin ng ating Diyos. Ang sabi po rito sa Pilipos, Kapitulo 2, talatang 3 hanggang 4, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Malinaw po dito mga kapatid, na tayo po ay kailangang matutong maging selfless, yung hindi po laging yung sarili natin ang iniisip natin. Hindi laging yung sarili natin ang concern natin. Ang pag-ibig ng Diyos na tinuturo po sa atin
matuto po tayong magpahalaga ng ibang tao. Matuto po tayong, sabi nga umintindi ng ibang tao. Sabi nga po dito sa unang Korinto 10, talatang 33, pakinggan nyo po. Nagaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y mangaligtas. Katulad po ni Apostol Pablo, ipinakita niya na siya po ay hindi niya hinahanap yung kanyang sarili. Bakit daw po? Ano yung purpose ni Paul? Bakit hindi niya po hinahanap yung kanyang sarili? Ang sabi rito sa talata, kundi upang sila'y mangaligtas. Isa po palang dahilan kung bakit po tayo tinuturuan na maging mapagbigay sa ibang tao at umintindi ng ibang tao para may aakay po natin sila sa Panginoon. Kasi kahit pangaral tayo ng pangaral, kung tayo po mga selfish, kung tayo po mga mahilig umintindi sa sarili natin, mga self-centered tayo ng mga Kristiyano, walang maniniwala po sa atin. Wala pong maniniwala na mga tao. Kung mismo yung sarili natin buhay, hindi tayo marunong umintindi ng kapwa natin, hindi tayo marunong umunawa ng kapwa natin, paano pa po natin ipapangaral ang salita ng Diyos kung tayo mismo hindi po tayo marunong umunawa ng ibang kalalagyan ng mga tao. Kaya napakahalaga po ito, no? Number 3, God's love is not based on worthiness, performance, or perfection. Alam niyo po, nung tayo minahal ng Diyos, hindi naman po tayo perfecto eh. Nung tayo po minahal ng Diyos, nakadestino tayo sa impyerno. Tayo pong mga tao. Dahil sa kasalanan po natin. Pero in spite of that, minahal pa rin po tayo ng Panginoon. To the point na yung kanyang buktong na anak bumaba sa lupa para ipakilala ang pag-ibig ng kanyang ama sa atin. Tingnan niyo po, napakahalaga. Malaman po natin ito. Dahil hindi po nakabase sa, dapat ang pag-ibig natin sa kapwa natin, hindi nakabase sa performance ng tao na yon o sa worthiness. Diba? Kasi mahal ko to kasi matulungin to sa akin. Mapagbigay to sa akin. Ibig sabihin pala, pag hindi na nakakatulong sa'yo, hindi mo na mamahalin. Kaya po mga kapatid, ito yung pagkakaiba natin dapat sa mga hindi Kristiyano. Tayong mga Kristiyano, dapat tayo po ay nagmamahal, katulad po ng pagmamahal ng Panginoon. Hindi nakabase sa mata o nakikita ng mata natin, hindi nakabatay sa perfection ng tao na yun o sa performance ng tao na yun. Kasi po, katulad ng sinasabi sa Roma 5, talatang 8, sabi po rito, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Si Kristo hindi namatay dahil perfecto tayo, dahil mababait tayo, dahil mga masusunurin tayo, hindi po yun. Tayo po ay napakasasamang mga tao. Sa kasamaan po natin, pinako pa natin ang ating Panginoong Jesucristo na wala naman siyang kasalanan. Pero sa kabila po noon, minahal pa rin tayo ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pero may kondisyon. Kung sino yung mananampalataya sa Panginoon ay siyang maliligtas. Kung sino po yung magpapasakop sa Diyos, siya po ang maliligtas. Number 4 na punto, God's love flows through us when we walk in the Holy Spirit. Ang pag-ibig ng Diyos ay dadaloy lamang po sa atin kapag hinayaan po natin ang banal na Espiritu ang gagawa
sa ating buhay. Mai-experience po natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay at maiintindihan po natin kung ano ang pag-ibig ng Diyos kung hahayaan po natin ang Espiritu niya na gumawa at mag-transform sa atin. Kasi po kung hindi at binablock mo ang Holy Spirit sa buhay mo, hindi natin kailanman mauunawaan ang pag-ibig ng Diyos. At kapag hindi natin naunawaan ang pag-ibig ng Diyos, kailanman hindi ka matututong magmahal ng kapwa mo. Ganun lamang po yun. Kasimple. Sabi ko po rito, love is a fruit, not a forced effort. Hindi mo kailangan mag-effort. Hindi mo kailangan mag-aral ng mag-aral kung paano magmahal ng mga technique, ng mga strategy. No. Ang pag-ibig po, ang tunay na pag-ibig na galing sa Diyos, ito po ay bunga ng pananampalataya. Ito po ay bunga ng pagsunod natin sa Diyos. Kaya po napakahalaga na alam natin ang mga panukala at mga batas ng Panginoon. Mahalaga po na alam natin yung will ng Panginoon sa buhay natin. Kasi kung wala po yun, hindi po natin maunawaan ang ating buhay kung paano tayo magmahal. Otherwise, magiging para lang po tayong sabi nga patay sa harapan ng Diyos. Patay kasi wala tayong pagmamahal ng Panginoon. Wala tayong Holy Spirit. Ang Holy Spirit pong nagbibigay buhay sa atin. Ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin kung paano tayo dapat magmahal. Sa Galatia 5:22 hanggang 23, ang sabi rito, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagtitigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Lahat po yun, nauwi po yun sa pag-ibig. Kung gagawin po natin yun, lahat po yun ay may konektado sa pag-ibig. Kaya po, ang pag-ibig, ito po'y bunga. Hindi po ito effort natin na ginawa sa sarili po lamang natin. Panglima, God's love is visible and practical. Pag tayo po nagmamahal, ipinapakita po dapat. Ipinapakita. Hindi po sinasabi. Hindi po itinutula. Hindi po itinatago. Kundi pinaparamdam po ito at ipinapakita sa ating gawa at sa ating pananalita. Hindi lamang sa pananalita. Kasi meron pong mga tao umiibig sa pananalita lang eh. Ay, kawawa naman tong si kapatid. Pero hindi naman tumulong. Diba? Wala namang ginawa. Anong silbi po ng ating mga salita kung hindi po natin nahahaluan at lalagyan ng gawa? Sabi po rito sa unang Juan 3:18, pakinggan nyo po. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Nakita nyo po yung sinabi rito ni Apostol Juan. Huwag na po tayong umibig sa salita. Kasi kahit ang gaganda ng mga salita mo, ang gaganda ng mga namumutawi sa ating mga bibig, kung wala naman pong action na nangyayari at hindi nakabatay sa katotohanan ng Diyos, hindi nakabatay sa pag-ibig ng Diyos, baliwala po yun. Baliwala po yun. Walang mangyayaring maganda. Kaya po tayong mga Kristiyano, ang pag-ibig po, batas po ito sa atin. Ang pag-ibig sa kapwa, batas po yan. Hindi po yan parang option na depende sa mood natin o depende sa feelings natin. Ang pag-ibig po ay batas sa under ng pamamahala ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po tayo, dapat ito po yung ating ginugol sa ating buhay, na dapat matuto po tayo na umibig sa ating Diyos, umibig sa ating kapwa. Hindi po yung ang tagal-tagal na nating Kristiyano, hindi pa rin tayo marunong umibig. Mas piniibig pa rin natin yung kapwa, yung sarili natin kaysa sa iba. Mas iniibig pa rin natin yung mga umiibig din sa atin. Pangalawang punto, mga kapatid.
Ang sabi ko po rito, learn the basic of God's love. Paano po natin malalaman ang pag-ibig ng Diyos kung hindi po natin malalaman yung mga basic na gusto ng Panginoon sa atin gawin, kung paano po tayo magmamahal sa ating kapwa? Kasi ang sabi nga po paano natin masasabing mahal natin ang Diyos kinakamuhian naman natin yung kapwa natin. Hindi po pwedeng mangyari yun, mga kapatid. Hindi po pwedeng mangyari na sasabihin natin, mahal kita Panginoon, mahal na mahal kita Panginoon. Pero meron naman tayong kinamumuhian, meron naman tayong hindi mapatawad na kapwa. Kaya sa oras po na ito, mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng reminders at mga punto na maalala po natin upang sa gayon ay ma-refresh po tayo kung paano po dapat tayo magmahal bilang mga Kristiyano. Number 1, ang sabi ko po rito, praying for them. Prayer changes hearts, starting with you. Ang una po palang bagay para magampanan po natin ang pag-ibig Kristiyano, matuto po tayong manalangin. At pag nananalangin po tayo, hindi lamang po yung sarili natin ang ipinananalangin natin, kundi ang ating kapwa. Especially ang kapwa natin Kristiyano, yung mga kasamahan po natin sa iglesia, yung mga kapatid po natin kay Kristo. Kailan po tayo last na nanalangin kasama po ang mga kapatid natin sa Panginoon? O baka naman po lagi na lang yung sarili nating pangarap ang nilalapit natin sa Diyos. Yung sarili na lang nating mga kagustuhan, mga pangangailangan. Mga kapatid, ang sabi po rito sa Lucas, Kapitulo 6, talatang 28, pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. Alam niyo po ito, mga kapatid, utos to ng ating Panginoon. Pero po, kung itong utos na ito ng ating Panginoon ay mahirap na, kasi mahirap, di ba? Ang hirap mahalin yung kaaway Pero utos po ng Panginoon yun sa atin. Pero yung pagmamahal sa kaaway na mahirap gawin, paano pa kaya yung madaling gawin? Na kung saan mamahalin mo yung kapwa mo Kristiyano, yung kasamahan mo sa iglesia. Hindi pa rin natin magawa. Paano natin gagawin yung mas mahirap na, sabi nga, na bagay, kaysa kung hindi natin magawa yung madaling bagay? Yung ipanalangin natin yung mga kapatid natin sa Panginoong Hesus. Kaya yun po yung isipin po natin. Pangalawa, ano ba yung Christian love? Pangalawa, choosing forgiveness daily. Yung araw-araw tayo willing magpatawad. Hindi lang yung once a month tayo nagpapatawad o once a year. Diba? Namimili pa tayo ng papatawarin. Kapag hindi ka nais tingnan, hindi kita papatawarin. Nakabatay sa itsura ng tao yung pagpapatawad mo. Aba. Mag-ingat po tayo, mga kapatid. Dahil ang pagpapatawad natin sa kapwa, diyan nakabase ang pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Gusto mong patawarin ka ng Panginoon? Matuto po tayo magpatawad. Forgiving is not a weakness, but our strength to overcome the right to revenge. Ang sabi ng Panginoon, sa akin ang paghihiganti. Tinawag tayo ng Diyos para hindi para maghiganti, kundi para magpatawad. Para ma-exercise po natin ang pag-ibig Kristiyano, isa po ito sa basic na practice kung para mapalago po natin ang pag-ibig sa ating kapwa Kristiyano. Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 13, mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man,
na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Tingnan niyo po mga kapatid, malinaw po rito. Mangagtiisan kayo sa isa't isa. Yung pag nakita mo na medyo nadaya ka o medyo naagrabyado ka, pagtiisan na lang po natin. Kaysa makapagsabi tayo ng kung ano-anong mga masasakit na salita sa ating kapwa Kristiyano, sa ating mga kapatid. At yun yung magiging dahilan ng kanilang pagkakatisod. Kaya mag-ingat po tayo rito mga kapatid. Magtiis tayo at kung paano tayo pinatawad ng Panginoon, matuto po tayo magpatawad sa ating kapwa. At huwag nating limitahan ang ating sarili. Huwag po tayong magbilang ng kung gaano na karami yung pagpapatawad natin. Ano po? Ang Panginoon, hindi naman niya binilang tayo, araw-araw po tayo nagkakasala sa harapan ng Diyos. Pero araw-araw tayong pinapatawad ng Panginoon kapag tayo po ay humihingi ng tawad sa Kanya. Ganyan po tayo. Huwag nating isarado ang ating puso sa pagpapatawad. At sa gayon, matutupad po natin ang pag-ibig na inuutos sa atin ng ating Diyos. Pangatlo, ang sabi ko rito, setting boundaries without losing love. Love them, not tolerate them. Alam niyo po mga kapatid, napakaraming Kristiyano ang nalilito po rito. Nakakala nila pag ang pag-ibig ay umiibig po tayo, kailangan wala na tayo sasabihin, hindi na tayo iimik, hindi na tayo voice up. Ay hindi po ganun ang pag-ibig ni Kristo na tinuturo niya sa atin. Ang pag-ibig po ay umaayon sa mabuti, umaayon sa tama, hindi po umaayon sa mali. Kapag po mali, nakakakita po tayo ng mali, ay itinutuwid po natin yun. Setting boundaries. Napakahalaga po ito sa ating buhay Kristiyano. Tingnan po natin at maging matalino tayo sa mga nasa paligid po natin kung paano po natin inihahandle ang ating mga kapwa. Kung paano po natin inihahandle ang mga relasyon natin sa ating buhay. Baka naman po nagkakamali na po yung meaning ng pag-ibig natin. Kayo lamang po ang sabi niyan sa inyong mga sarili. Pero tandaan po natin, dapat ang pag-ibig hindi po nakabatay sa mali. Hindi po kumakampi sa mali. At hindi po nagtotolerate ng mali. Sabi po rito sa unang Korinto 13, this is Kapitulo 13, talatang 6, ang sabi po rito, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Malinaw po dito mga kapatid, ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig na galing sa Diyos, hindi po nagagalak sa masama. Hindi nagagalak sa kalikuan. Kaya po mag-ingat tayo mga iglesia ng Panginoon, na lalo na sa loob ng iglesia, kapag meron po tayo nakikitang mali, kailangan tinutuwid po sa tamang paraan. May paraan po kasi na pagtuwid na hindi po nawawala yung pag-ibig. At mag-ingat po tayo sa pagtutuwid naman. Dahil po minsan ang pagtutuwid, yan po ang nagiging dahilan ng pagkatisod naman ng kapwa. Dapat po natin gawin na may pag-ibig pa rin sa lahat ng pagkakataon. Dahil po ito ang itinuturo sa atin ng Panginoon, na sa lahat ng pagkakataon, matuto po tayong umibig sa ating kapwa. Minsan, mahirap po ito. Kaya kailangan po nating ipanalangin. Humingi tayo ng gabay sa Diyos. Humingi po tayo ng tulong sa ating Panginoon. Upang sa gayon, malaman po natin kung paano natin gagawin yung mga bagay na dapat po natin gawin, na hindi po tayo makakapagpatisod ng ating kapatid sa Panginoon. Pang-apat, ang sabi ko rito, what is Christian love? Overcoming evil by doing good. Romans chapter 12 verse 21, ang sabi rito ni Apostol Pablo, huwag kang padaig sa masama, kundi pagkus daigin mo ng mabuti ang masama.
Maraming Kristiyano ngayon, kapag nakaranas po sila ng kasamaan, handa po silang gumanti. Handa po silang gumawa ng masama doon sa kapwa nila, doon sa tao na nakagawa sa kanila ng kasamaan. Hindi po ito ang itinuturo ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Mag-ingat po tayo dito mga kapatid, dahil maraming Kristiyano ang hindi po nakakasunod dito. Lagi po nating tatandaan po ito upang masunod po natin ang pag-ibig na tinuutos po sa atin ng ating Panginoon. Galatia 5:14 hanggang 15, ang sabi po rito, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatuwid ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ngunit, kung kayo-kayo rin ang nangagkakagatan at nangagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mangaglipulan sa isa't isa. Magtiis na lang po tayo. Kung tayo po ay nakakaranas ng kalupitan, nakakaranas po tayo ng mga unfair na mga bagay, walang hustisya, magtiis po tayo. Hayaan po natin ang Panginoon ang kumilos. Hayaan natin ang Panginoon ang gumawa. Hindi po tayo ang magre-react, hindi po tayo ang gagawa ng sarili nating solusyon. Kasi ang sabi po rito ng ating Apostol Pablo, kung kayo-kayo lang din ang magkakagatan, kayo-kayo lang din ang magpapatayan, magsisiraan, malilipol tayo. At ito po, hindi lamang po ito sa mga malalaking iglesia, kahit po sa maliliit na iglesia na katulad po natin. Kahit sa pamilya natin. Kaya, tandaan po natin ito. At maging open-minded po tayo sa mga bagay na ito. Panglimang bagay, mga kapatid, at ito po yung last. What is Christian love? Loving without any hidden agenda. Kapag po ba tayo nagmamahal sa ating kapwa, ay malinis ang ating motibo. Kapag po ba tayo nagmamahal, ay iniisip po natin na ginagawa natin yun para mapasaya natin ang ating Diyos. O baka naman meron po tayong mga hidden agenda. Iniisip natin magiging mabuti ako dito sa taong ito para matulungan niya ako o para magkaroon ako ng benefits sa kanya. Mga kapatid, tayo mga Kristiyano, dapat po hindi tayo plastic sa larangan ng pag-ibig. Romans chapter 12 verse 9, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuutan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Ang pag-ibig po pala hindi dapat mapagpaimbabaw, hindi pakitang tao, hindi ipokrito. Marami kasi pong tao gumagawa ng mabuti, pero pakitang tao lang. Ang isang Kristiyano na gumagawa ng mabuti, bago niya gawin ang mabuti po na yon, sinisigurado po natin ang motibo ng puso natin. Bakit ko ba gagawin to? Para saan? Para saan ba ang paggawa ko ng mabuti? Dapat po yun yung mga tinatanong natin sa ating sarili. Kasi po, chine-check ng Panginoon ang ating puso araw-araw, oras-oras. Ano yung motibo natin? Ano yung dahilan bakit tayo gumagawa ng mga bagay na ginagawa natin? Magsipag-ingat po tayo. Dahil minsan, mas alam pa ng Panginoon yung puso natin kaysa sa sarili natin. Minsan, hindi pa natin alam na ng Panginoon kung ano yung nasa puso natin. Kung ano yung pinaplano natin, kung ano yung binabalak natin. Kaya, wala nang mas hihigit na mabuting paraan na alamin natin ang pag-ibig ng Diyos, alamin natin ang kalooban niya, upang sa gayon, susunod na lang po yung mga bagay na yun. Magiging mabuti tayo, magiging mapagmahal tayo sa kapwa, magiging malakas ang pananampalataya natin, magiging mapagmahal tayo sa ating kapwa.
marunong tayong umintindi, napapalawak yung ating isip, no, lumalakas ang pag-unawa natin, 'di ba? Kaya po napakalaga na bago po tayo magmahal ng kapwa, mahalin po natin muna ang Diyos. At bilang konklusyon, mga kapatid, sa ating mensahe ngayon, ang sabi ko po rito, live with God's love and learn how to apply it to others. Even it is hard, love anyway. Mga kapatid, dito po nagtatapos ang ating mensahe na galing sa Diyos. Pagpalain po kayo ng Panginoon at nawa sama-sama tayong ingatan sa linggong dumating na naman, at nawa po ay may apply po natin to sa ating buhay. Ito pong ating napakinggan sa oras po na ito. Pinapanalangin ko po sa Panginoon na sama-sama tayong magsitibay at patuloy na maging tapat sa Panginoon. Ingatan po tayo sa ating pananampalataya. God bless po sa inyong lahat.